Mga ka-crypto, sa usapang market psychology, may isang bagay na kakaiba sa galaw na XRP nitong mga araw. Dahil ayon po sa analyst na si Henry, nasa punto na raw ang token na tumangging bumaba pa. Hindi ito typical rebound ng altcoin. Hindi ito simpleng bounce, kundi isang market sentiment. At bakit? Itong Lunes, matapos po ang ilang araw na red candles, matras po sa XRP sa kanyang base support na $1.98. Pero sa halip na mag-panic selling, ang nangyari, mabilis po siyang bumawi at nag-push pataas ng higit 9.55% sa loob lang ng 24 hours. Para kay Ginong Henry, ito po ang klaseng price action na hindi sumisigaw pero nagbibigay po ng malinaw na mensahe. At ayan po ang ating pag-uusapan sa video na ito at simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang nangyari sa resistance zone sa pagitan ng November 25 at saka 29. Yan, balikan po natin noong November 25 hanggang 29, ilang beses pong tinangkang basagin ni XRP ang matibay na resistance sa may $2.28 neckline. Paulit-ulit pero hindi pa handa. Ang zone na ito ay matibay, supply heavy at na-reject sa XRP pabalik sa base support. Ang karamihan usually ay matatakot sa ganitong pattern. Rejection plus support equals breakdown. Pero dito kakaiba dahil pagkatapos pong humalik sa $1.98, parang sinampal ang market sentiment sabay taas ulit. Para kay Ginong Henry, ang market na nagdi-defend ng sarili sa support ay nag-iipon po ng persa. Hindi daw nagmamadali sa XRP. Hindi sira ulo, walang panic spike, controlled at saka steady. Ano po ang ibig sabihin ng XRP is whispering? May sinabi si Ginong Henry na poetic pero loaded sa technical meaning. Some things in the market don't shout, they whisper. Ang ibig sabihin nito ay hindi po barilan ng mga pump candle. Walang parabolic spike kundi tahimik na divergence. Para sa isang analyst, ang mga ganitong galaw ay mas mapanganib na i-ignore. Kasi ang tamang breakout madalas nagsisimula sa disciplined structure. Sa XRP, sa halip na mag-breakdown, kumapit sa kamay ng support at huminga sa ibabaw ng $2 psychological. Hindi iyon aksidente. Iyon ay confidence build-up sa mga spot ETF inflows, institutional demand at ecosystem momentum. Ngayon ay bakit iba raw ang rebound na ito kumpara sa mga nakaraang bounce? Ayon po kay Ginong Henry, may tatlong salitang nagdi-define ng rebound na ito. Cleaner, calmer, controlled. Walang whiplash, walang halimaw na wick, walang desperation pump. Ito rin ang sign na gusto ng market ang susunod na level, hindi ito persahan. Kaya sinabi po niya na pwedeng mapunit na ni XRP ang $2.28 resistance at tumama sa mas malakas na supply zone sa $2.33. Hindi na tayo nag-uusap tungkol sa pag-asa na mag-pump pero structurally informed setup. Ang market parang nagsasabi na handa na ako imbis na sana umangat. Ngayon ay ano ang mga unang target at paano po ba naglaro ang presyo? Noong sinabi niya ang analysis, pumalapit yan si XRP sa presyong $2.02. Matapang po niyang sinabi, kaya nitong umakyat sa first target na $2.2. And guess what? Tinamaan nga iyon. Ang typical retail traders, kapag na-hit ang first target, nagsisell, nag-aalala, nagka-cash out. Pero para kay Ginong Henry, simula pa lamang iyon. Ang second leg ay rally to higher prices. Dito po pumapasok ang intraday psychology. Kapag pinili ng market na mag-stay sa ibabaw ng psychological support tulad ng $2, usually strong continuation ito. Ito ang uri ng behavior na hindi na bullish narrative,
kundi bullish foundation. Ano naman po ang epekto ng Vanguard sa galaw ni XRP? Ngayon ay pag-uusapan naman po natin ang mas malalim na fuel o gasolina kung saan ay tungkol sa institutions. Ang Vanguard, ang $11 trillion asset manager ay nagbukas po ng pinto sa XRP ETF para sa higit 50 million clients. Hindi po ito meme news, hindi ito hype, ito po ay policy reversal. Dahil kamakailan ang anti-crypto ang kanilang stance. Pero ang demand pressure nagpabago po ng kanilang strategic decision. Sa macro reading, ang ganitong institutional switch ay pagpapakita ng liquidity pipeline. Hindi po retail hope, hindi po gambler's money. Ito ay regulated capital, long-term horizon, at saka inflation hedge allocation. Paano po nagpi-perform ang US Spot XRP ETF? Ito naman po ang nakakagulat sa market. 4 na XRP Spot ETF, yan po ang Canary Capital, Bitwise, Grayscale, Franklin Templeton, ay wala pa ni isang buong linggo na sabay-sabay nasa market. At ito po ang nakakagulat. $824 million net cumulative inflow na agad. At ito ang mas malupit. Walang kahit isang araw na net outflow magmula sa launch. In short, walang institutional na umatras. Hindi iyon sa FOMO. Iyon ay sign ng conviction. Paano mo babasahin ang ganitong data? Hindi po madaling builder ang mga big players. Hindi po sila papasok para maglaro. Sila ay papasok kapag may room para umakyat. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Para kay Ginong Henry, hindi po dramatic na pump ang inaabangan dito. Ang drama na nangyayari ay nasa ilalim, nasa support defense at saka sa quiet accumulation or tahimik na pag-iipon. Siya na mismo ang nagsabi na XRP is whispering loudly. Ayan. Nagwi-whisper daw ng napakalakas or bumubulong ng napakalakas itong si XRP. Hindi ito yung masaya sa green candles, kundi yung alam na may storm of liquidity sa horizon or sa nalalapit. Sa kasaysayan po ng crypto, ang mga ganitong bulong or whisper ay bihira pong mangyari. Sa XRP ay tumatanggi po siya na bumagsak at iyon ang pinakamagandang signal. Kapag ang isang asset mas piniling tumayo kaysa sa humiga, mas dangerous ang bull run kapag ito ay dumating. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.